Ngayon ho, mga bossing, pakinggan lang ho natin, mabilisan, ito pong kay Harry Roque. Ano? Fugitive Yan ba siya? passport. Yan. Si John Vic Remulla, mga bossing. Alam na alam kung nasaan si dating spokesperson ni dating Pangulong Duterte na si Harry Roque. Pakinggan ho natin, mga bossing. How about yung kaibigan nyo, yung classmate nyo? Ano ba status niya? Si I am home. Ayaw mo. I am home kasi napaganon daw ho si Roque nung nakita yung universidad na napakadami daw ng lalaki. Yun yung dahilan kung bakit I am home. Oh. He's Is siya currently fugitive? in Vienna. Hindi, pero He's in fugitive ba siya? Vienna, passport canceled. So I Ay, sandali. Nasa Vienna si Harry Roque, tapos daw po, yung pasaporte ay kanselado. Tama ba ako ng pagkakarinig? wala siyang red notice pero passport canceled. If we're talking So, about Harry Roque? Harry Roque, Paano yan? Hindi na makakalabas at hindi makakapasok si Harry Roque. No? Stuck na lang ho si Harry Roque doon sa Vienna, mga kababayan. Nako po. Mukhang kapag ka nga naman talagang sinundo ni John Vic Remulla ito, talagang maiuwi na po at magkakatubuhan na po, mga bossing chipamos. Magkakatubuhan doon sa loob ng oblo. Ibig ho nating sabihin dyan, mga bossing, mapapalinis na ng tubo yung idol ng mga DDS na si Harry Roque. Oh, Harry. if we're talking about Harry Roque, we talked to him about Yes, that. ayun ang best Secretary. friend namin ni best friend namin ni Ronald yan eh. So- Nakausap po namin siya, and he says it's not true that his passport was canceled. Nako po. Kung ano-ano na lang ang sasabihin. Siyempre, sinungaling nga yung mga yan, mapaggawa ng mga fake news nga yung mga yan eh. O di ba, sino pa ho ang paniniwalaan natin? Si John Vic Remulla o si Harry Roque? It is canceled. I'm definite about it. You remember though, the last time we had him, he said, no, it's not canceled. Well, alam mo naman si Harry, mataray yan eh. Sira ulo. Mataray daw ho. He stick by his facts, but not, he can have his truths, but he cannot debate on the facts, di ba? So his Filipino Pero- passport has been canceled. Yes, but to be candid, I did get in touch with him and I did tell him the conditions, and he said that he is filing for asylum, but I think pretty soon pupunta ko na siya sa Vienna. Malamang konting araw na lang din po ang hinihintay niyan. Tapos lalabas na din po yung resulta nung hinihing asylum ni Harry Roque, mga kababayan. Panigurado ho yan, no? Why are you going to Vienna, sir, to meet him? For what purpose? To have him arrested. Kung kailangan mo man, di ba papares? Kung may red notice siya, papares ko na siya. Okay, but you're waiting for the notice first. Yeah. So, Yes, formalized yes. na yung kaso niya, Secretary, dito. Yes, formalized na. Yes. Talagang iuwi na lang po, mga kababayan. At kung ako kay Roque, kung talagang wala naman siyang kasalanan, i-depensa niya yung sarili niya dito sa dyan sa Pilipinas. Di ho ba? Sabi nung kaibigan natin na si Sir Archie Berroya, kinalawang na tubo ni Roque. Dapat nang magpahinga sa oblo ng ogag nang mabawasan ng mga asong ulol sa labas. So you talked to him, sir? When was this? A few days ago. Oh, bago-bago lang. Few days ago lang. Oh, Kumusta okay. kwentuhan niyo? Bati na kayo, sir. Oo. Hindi mo kayo mag-away niyan, magkaibigan talaga. Bali, magpapasundo na si Roque? Tama ba? Kasi kausap niya na si John Vic Remulla eh. Kami niyan. Oh, ginugupitan yung buhok niya nun eh. Hindi mo nakita mo, ginugupitan yung buhok niya. Paborito ni Harry, nagupitan yung buhok niya, Secretary. I don't know what that means, but okay. Kasi, anong ginugupitan yung buhok? Parang hindi ako makarelate doon, ha? Atras ko lang hong konti, mga kababayan. Kasi, todo hagalpak yung tawa eh. Ni John Vic Remulla doon sa background eh. Atras natin, hindi ako makarelate doon, ha? Yes, formalized na. Yes. So you talked to him, sir? When was this? A few days ago. Oh, bago-bago lang. Few days ago lang. Oh, Kumusta okay. kwentuhan niyo? Bati na kayo, sir. Oo. Hindi mo kayo mag-away niyan, magkaibigan talaga kami niyan. Oh, ginugupitan yung buhok niya nun eh. Hindi mo nakita mo, ginugupitan yung buhok niya. Paborito ni Harry, nagupitan yung buhok niya, Secretary. I don't know what that means, but okay.
hindi ko talaga gets mga kababayan yung sinasabi ni nitong si Ronald Llamas na paborito ni Harry Roque, yung gupitan ang buhok ni John B. Cremulya. Iba talaga tawag niyo, sir. Hanapin mo, i-google mo yung haircut. I-google mo. Ano daw? I-google. Hindi ko, ginugupitan. Haircut. Ewan ko. Hindi ko maintindihan. Green joke? Ayun lang. Hindi tayo mahilig sa mga ganyang green joke Arda yan. Mahanap mo yun. I don't know what that means. Oh. But yes, I'm afraid to look. how was that conversation, sir? But why did you have to call him in the first place? Ano yan when I looked at the files, na-cancel ang passport niya. Tinawagan ko na siya. Sabi ko, Father, cancel na passport mo. Baka lumabas yung red notice mo. Huwag ka magulat kung arresto na kita. Fair notice na lang. Ganoon ako sa kanya. What did he say? Well, sabi niya, hindi. May petition for review pa ako. Marami siyang, hindi ko maintindihan. Basta dami yung sinasabi. Alam mga abogado ko magpaliwanag ang haba Di ba? Sir. Alam mo, pareho ko lang naman si Ronald. Kami ni Ronald. Rofor kami pareho nito. Basta abogado ang kasalita. Nakatuhangan na lang kami. Di ba? Wala na kayo maintindihan. Talaga. So, ang spending kanya. Pero konting-konti na lang araw niyan, mga bossing. No? Lalo na yung doon sa asylum niya. Di ba ang sabi? 1 taon at kalahating, isang taon at 6 na buwan yung asylum. No? Para masabing ilalabas yung resulta ng paghingi niya ng asylum. Halos simula inumpisahan niya yun nung nakulong, nung naoblo si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Tapos umabot na ng 1 taon. Marso, may 5 buwan na lang po ang nalalabi ni Harry Roque at susunod na mga panahon yan, mga kababayan, uwi na ng Pilipinas yan. Manunubo na ho yan, mga bossing. Anyway, iwanan na ho natin si Harry Roque, mga kababayan. Lumipat, pumunta tayo. Doon. Ito, pahiya na talaga yung mga DDS. Hanggang ngayon ba naman ho kasi, mga kababayan, ganun pa din ang naratibo ng mga DDS. Hindi ito. Ganun pa din ang naratibo ng mga DDS, mga bossing, na yun daw pong lumabas, nagpakita na Pangulong Bongbong Marcos ay hindi daw po yun si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang ho, eto mga kababayan, ikaiiyak na po talaga ng mga DDS ito. Bakit po? Eto na si Ariel Querubin, na alam naman natin na talagang maka-Duterte, nabubisit na doon sa mga DDS na mga nagpapakalat ng mga fake news, na mga nagpapakalat ng mga kung ano-ano. Kesyo daw po may stage 4 cancer na si Pangulong Bongbong Marcos. At hindi daw po si Pangulong Bongbong Marcos yung nandoon, no, sa araw ng kagitingan.